May moment ba sa buhay mo na parang ang daming Goliath sa paligid? Medical result, financial pressure, family problem, yung bayarin na bills, ang lakas ng boses ng fear. Tama po ba? Hindi mo kaya yan. Paano kung pumalya ka? Paano kung matalo ka? Paano pag nag-stage 4 yan? Alam niyo po yung mga fear na yon sumisigaw, yung faith lumiliit. Pero sabi po sa Isaiah 41:10, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. Una-una po, fear magnifies the problem. Si David po, 40 days nang binubulabog na tong si Goliath yung mga sundalo ng mga Israelita. Nung si David nagdala lang ng supply para sa kanyang mga kapatid na sundalo, sabi bakit hinayaan yung 40 days? Sinisigaw-sigawan yung Diyos natin. Minamalet-let tayo na to. So for 40 days sila nakatingin sa giant, yung mga sundalo na to. And the longer you stare at the problem, the bigger it becomes. Kasi po yung fear na ma-magnify pag doon tayo nakafocus. Okay? But here's the difference. Everyone saw a giant, si David saw an opportunity to trust God. So what you focus on determines what grows inside of you. Ano po ba yung pinofocus natin pagising sa umaga? Problema ba agad? O kung gaano kalaki ang Diyos natin? Pangalawa, faith remembers God's past faithfulness. Si David po, sabi niya, ni-rescue ako nung Diyos ko before sa leon, sa mga bear, okay? Niligtas niya ako sa malalaking beast na to, kaya rin ako iligtas ng Diyos ko ngayon. So yung private victories ni David prepared him for public battle. Okay? What if I fail? Kay David, sinasabi niya, my God will never fail. So ang tanong ko lang, ilang beses ka na bang sinalba ni Lord? Ilang beses ka na niya tinawid? Ilang beses na sinagot yung mga past prayers mo? So past faithfulness fuels our present courage. And lastly, pag tayo po nagtiwala sa Diyos tulad ni David, victory comes to those who trust God. Si David po, kumuha siya ng 5 bato, isa lang ang kinailangan niya. Nung kanyang tinirador sa noo, bumaon yung bato sa noo ni Goliath, and then nilapitan niya, kinuha niya espada ni Goliath, sariling espada ang pinangtanggal sa ulo mismo na tong si Goliath at hinatid kay Haring Saul. Pag tinignan niyo po, hindi sikreto ni David, magaling yung bato niya, magaling yung tirador niya. Hindi. Ang sikreto niya, malaki ang Diyos niya. Ano po ba na ma-magnify sa atin ngayon? Ano yung mga Goliath sa buhay nyo ngayon? Ano yung mas pinapakinggan mong boses ngayon? Fear ba or faith in God? Kaya po gusto ko lang i-encourage before we pray. Ito pong Diyos na sinasamba natin, ang sabi niya sa Isaiah 41:10, don't be afraid for I am with you. Don't be discouraged for I am your God. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Ang pangako mo sa amin ay hindi dagdag kalakasan, hindi talino, hindi koneksyon sa gobyerno. Ang pinangako mo sa amin ang iyong presensya. Huwag kami matakot kasi kasama ka namin. Ikaw ang aming ultimate backer. Lord, ang mga connection sa gobyerno, sa Malacanang, every 6 years napapalitan yan. Kung LGU, every 3 years napapalitan yung mga yan. Pero Lord, ikaw, hindi ka nagmamaliw. Hindi ka umaalis sa tabi namin. Lord, you never change. You're the same yesterday, today, and forever. So Lord, huwag kaming matakot. Anumang karamdaman, kinakarap namin. Anumang pinansyal na problema, kinakarap namin. Anumang gulo sa bansa ang kinakarap namin. Alam namin na pagkasama ka namin, at the end of the day, your plan will always prevail. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.